na-experience nila na quarantine, di ba? Hindi man yung literal na quarantine, pero ito yung naging blessing sa buhay nila. Di ba? Dito nila na-discover yung purpose nila. Hi, Adrian Milag here and welcome again to my vlog. We are now on the third week of our quarantine because of virus, COVID-19. Our government decided na sa bahay muna tayo in 1 month. Tumigil ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. We are facing a crisis right now. Yes, alam ko yung mga pinagdadaanan nyo na syempre, di ba, marami tayong din gustong gawin outside, di ba? Namimiss na natin yung mga dating activity. Kasi nga naka-under quarantine tayo. Ngayon, hindi pa sigurado na next week ba matatapos na to. Di ba? I mean, yung period na sinabi ng ating Pangulo, this April, di ba? Hopefully, pero may nagsasabi na i-extend pa kasi nga medyo hindi pa nararating, wala pa tayo sa peak. Maraming tao ang natatakot, nangangamba, ay naku, baka magtagal yan, paano na yung trabaho ko, paano na kami kakain. Yes, very valid ang reason na yan at naintindihan ko yung mga taong may fear ngayon. But you see, ako naniniwala na itong quarantine, itong lockdown na to ay may blessing to. At merong ituturo to sa atin. Let's look at this situation of us in a different perspective. At ito yung ginawa ng mga saints na naka-experience din ng quarantine. Okay? Hindi man literal na katulad natin na na-experience ngayon, pero sila ay ranas ng same situation natin. Okay na hindi makalabas at sobrang mahigpit at pinagbabawal na lumabas because of some circumstances. Most of these people ay naging bilanggo. Kinulong sila and some in monasteries, nandun lang sila, or secluded places. Yung quarantine na na-experience ng mga santo na to, it became their biggest blessing. Hopefully, ito mga share ko sa'yo na mga na-experience ng ating mga saints, it teach us and give us an idea and inspiration how to make our days in enhanced community quarantine to be more productive and fruitful. First is si Joseph the Dreamer, di ba? Or si Joseph in an Egyptian prison. Kilala mo naman si Joseph the Dreamer, di ba? A very popular character sa Old Testament. Binenta siya ng mga kapatid niya as a slave in Egypt. But eventually, naging governor siya ng Egypt. Okay? God in His ways, talagang grabe siya gumalaw eh. Pero bago siya naging governor, nakulong muna si Joseph for almost 2 years. Dahil sa isang kasinungalingan na kinuwento ng asawa ni Potiphar na rapin daw siya, pero hindi naman. Nakulong si Joseph. Pero ito nakagulat. Nung nasa kulungan na si Joseph, alam mo ba, na siya yung ginawang tagapamahala doon sa kulungan na yun. And alam mo, si Joseph na a man of God, makikita mo to sa Genesis chapter 39 verse 22. Joseph is a man of God at lahat ng ginagawa niya, lahat ng role niya, mapa-slave, mapa-prisoner, he always give his best. Talagang ini-embrace niya yung responsibilidad na yun. Ganun siya eh. May integridad siya. So, let's learn from Joseph na itong quarantine period, di ba? Gayahin natin si Joseph na ngayon, nasa bahay ka ngayon, na ano dapat yung gampanan mong responsibilidad niya. Okay? Imbis na nakahilata ka lang dyan, panood ka lang ng Netflix, Facebook ka lang, make the most out of it. Diba? Tumulong ka sa bahay nyo. Maglinis ka. Magluto ka. Ikaw yung mamalengke. Ikaw yung kumuha ng quarantine pass. Kumbaga, take a responsibility now. Katulad ng ginawa ni Joseph. Malay mo, di ba?
maging katulad ka ni Joseph. After nitong enhanced community quarantine, maging governor ka katulad ni Joseph, di ba? Why not? Kasi basta lahat ng ginagawa mo, give your all. Give your best. Amen ba tayo dyan? Second is si Prophet Jonah in the belly of a fish. So, another popular na story na naman to sa Old Testament, di ba, si Jonah, na nakulong siya sa belly ng malaking isda. Nandun siya sa loob ng malaking isda for almost 3 days and 3 nights. Di ba, imagine kung ikaw nandun kasi sa tiyan ng isda, ano na lang maiisip mo nun, di ba? Parang, Lord, madadigest na ako dito. Ay talagang ikakamatay ko talaga to. Parang nakakatakot di ba? Sa loob ka ng tiyan ng isda. Pero ano yung ginawa niya doon sa loob? Nagdasal siya doon. He prayed to God. Nagsisi siya. Nagrepent siya. He prayed to God. Nagrepent siya. Nagsisi siya dahil hindi niya sinunod yung gusto ng Diyos at nangako na susundin to. Tama. So ano yung tinuturo sa atin ito? Ngayon, ng panahon ng quarantine, baka ito yung ginagamit ng Diyos para mag-reflect ka naman. Magdasal ka, kumunika sa Kanya. Baka layo mo na kay Lord Baka ito rin yung time na pagsisihan mo yung mga naging kasalanan mo. This time na mangako tayo kay Lord na susundin na natin yung gusto niya para sa buhay natin. Susundin na natin kung ano yung tama. Huwag mo nang hintahin na kainin ka pa ng malaking isda. Bahala ka, sige ka. Next is si Saint Paul in prison. Alam mo, very interesting to si Paul. Siya yung sumulat ng kalahati ng New Testament. Si Paul is nakulong siya 2 beses. Nung unang beses siya nakulong, ito yung nagpalaya siya ng demonyo sa isang batang babae, pero pinatakas agad siya ng mga angels of God. Nung nasa kulungan siya, di ba? Tinulungan siya na makatakas ng mga angel. Yung pangalawang beses, kaya siya nakulong because he preached the gospel. Okay, kaya siya kinulong. For more than 2 years siyang kinulong doon. After nun, na house arrest din siya for 2 years at nung dinala siya sa Rome. Habang nakakulong si Paul, anong ginawa niya? Sumulat siya ng letters. Marami siyang ginawang letters. Katulad ng Philippians, di ba? Also known as the letter of joy. Bakit niya sinulat tong Philippians, also known as letter of joy? Because despite ng lahat na na-experience niya, etong persecution, nung pagkakulong niya, natututo tayo kay Paul na even in our sorrow, we rejoice. We became joyful. Bakit? Because of his relationship with Jesus. Because he had Jesus in his life. Na kahit nakakulong siya, okay lang. Nung nasa kulungan siya, maligaya pa rin siya. All about mindset and perspective. Kung paano mo nakikita tong sitwasyon ngayon. Ikaw, paano mo ba nakikita tong quarantine period na to? Hindi ka ba masaya na kasama mo pamilya mo araw-araw? Pinangarap mo din naman to na sana magkaroon ka naman ng break, ng pause. Diba? Ito na yun Rejoice because may blessing tong quarantine ito. And syempre, wag natin kakalimutan na ipagdasal yung mga nasa labas natin ng mga frontliners at yung mga kababayan natin na nahihirapan ngayon. Kasi si Saint Paul, pinagdasal niya rin yung mga nasa labas ng kulungan nung nandun siya sa loob. So malay mo, di ba, after this quarantine, di ba, makapagsulat ka din ng katulad ng ginawa ni Paul. Nung nasa kulungan si Paul, si Saint Paul, yung mga powerful verse sa Bible, doon niya nagawa yun sa kulungan na in all things, God will work for the good to those who love Him. Saka yung, I can do all things through Christ who strengthened me. Lahat yun, nagawa niya sa loob ng kulungan. Mas naramdaman niya yung presensya ng Diyos nung habang nasa kulungan siya. Next is si Saint Rose of Lima. One of the exceptionally beautiful saints, Saint Rose of Lima was known for her piety and chastity. Sabi nila maganda raw talaga tong saint na to. As in, ang dami niyang manliligaw. Talagang artistahin. Sana all, di ba? Para lumayo yung mga manliligaw niya. Ang ginawa niya, pinapangit niya yung mukha niya. Kasi bata pa lang siya, pinangarap niya ng maging madre at tumira sa kumbento.
pero ayaw ng mga magulang niya. So, even after her profession as a Dominican of the Third Order, hindi pa rin siya pinapayagan ng magulang niya na tumira sa konbento. So, instead, binigyan siya ng kanyang ama ng isang silid sa pwesto nila. Ang ginawa niya, she chose na magstay lang siya doon. So, nandun lang siya sa loob ng kwarto. So, dun sa kwarto na yun, with a crown of thorns on her head, she practiced fasting and slept only for 2 hours. Grabe, di ba? Bakit niya ginagawa yun? Kasi para mas marami siyang time magdasal. At ito pa, she also devote herself sa mga may sakit at nagugutom. Alam mo yun, dinadala pa nga niya minsan sa kwarto niya, yung mga may sakit na to. Magaling din siyang magtahi, di ba? At magpatubo ng bulaklak sa garden nila. So, ginamit niya yun pantulong sa pamilya niya at sa mga mahihirap. Kaya mo ba yung ginawa niya? Grabe, di ba? 2 hours ka lang matutulog. Tapos maglalagay ka ng crown of thorns sa ulo mo. Tama-tama ngayon yung ginawa ni Saint Rose na tumulong sa nagugutom at may sakit sa oras ng crisis. Itong ginawa ni Saint Rose, ito yung nagtuturo sa atin na gamitin mo din kung ano yung talent mo para makatulong ka. Diba? Sa magulang mo. Try mo din kayo magtahi at benta mo ng face mask. Diba? Kikita ka na, makakatulong ka pa sa mga frontliners. Diba? In demand na eh. Next is si Saint Therese of Lisieux in her Carmelite cell. Lahat ng Katoliko, kilala tong young doctor na to of the church and a Carmelite nun dahil doon sa diarying ginawa niya. So, nakilala natin si Saint Therese of the Child Jesus. Isa siyang cloistered nun who gives so much inspiration to million Catholics. Alam mo yun, hindi siya nakakalabas. Siyempre, nandun siya sa loob ng monasteryo, but she offered everything. Even the least of her works to Jesus, for Jesus. So, ibig sabihin nito, even in your own little way, kahit na pinakamalit na bagay, do it for Jesus. Alam mo yun? Na kahit na maghuhugas ka lang ng pinggan, to God be the glory. Kahit nagwawalis ka, para to kay Jesus. Di ba? Alam mo yun, nutusan ka ng magulang mo na magluto, maglinis. Di ba? Do it for Jesus. Even in your own little things. Amen? Next is si John of the Cross in a monastery prison. So, another great Carmelite saint is Saint John of the Cross. Siya yung founder of the Order of the Scald Carmelites. Noong 1557, nung dinukot siya ng kapwa niya monghe at kinulong siya for 9 months sa isang monasteryo sa Toledo, Spain. So, doon naka-experience siya ng very cruel imprisonment. Alam mo yung lahat ng sakit na naranasan niya at naramdaman niya. At sinulat niya yun sa tula. So, ano yung naging result nun? Nakasulat siya ng spiritual canticle, The Dark Night. Kinonsider lang naman to as one of the finest works of poetry in Spanish language. Grabe, di ba? Ngayong quarantine, try mo din kaya gumawa ng tula. Diba, malay mo, makagawa ka rin ng katulad ni ginawa ni St. John of finest poetry during Luzon Community Quarantine. Malay mo, meron kang pinatagong galing dyan ng pagsusulat. And next is si St. Elizabeth Anseton in Quarantine Station. Siya yung America's first canonized saint. Siya talaga literal na under quarantine. Not just once, but twice. Kaya nga makaka-relate siya sa pinagdadaanan mo ngayon. Diba? Dahil na-experience niya to. Because her first quarantine experience ay nung dun sa tatay niya na doktor. At na-assign to sa isang quarantine station. Tapos yung tatay niya na nahawa ng yellow fever, then na-quarantine yung tatay niya at namatay yung tatay niya sa tabi niya. Then 2 years later, nung pumunta siya sa Italy, kasama ang asawa at anak niya, nagkaroon din ng yellow fever yung asawa niya. Kaya na-quarantine din yung asawa niya, kasama siya at yung anak nila. So for 25 days, nakulog sila sa quarantine station. 9 days after ng release nila sa station, namatay yung asawa niya. Biruin mo, 2 important men of her life namatay. Nakita niya na naghirap doon sa quarantine. Etong na-experience niya sa quarantine, nag-form to ng isang vocation sa kanya. And Elizabeth became a convert to Catholic faith.
na-convert siya sa Katoliko after nun ng experience niya sa Italy. At siya lang naman ang nag-establish ng first Catholic school sa Amerika. So, inspired by Elizabeth Seton, your experience during that quarantine period may help you form your own vocation. Take time ka na i-discern kung ano ba talaga yung gusto ni Lord sa buhay mo. Kung anong bokasyon yung gustong ipagawa sa'yo ng Diyos. Hindi lang yung gusto mo, but gusto rin niya. Next is si Saint Leopoldo Mandic in his tiny room. Etong saint na to, hindi siya masyadong kilala. Isa siyang Capuchin saint. He is admired because of his great act of mercy. Si Saint Leopoldo, ini-spent niya yung most of his life as a Capuchin friar. Para siya si Padre Pio. O doon sa isang house in a tiny room between the friary and the Church of Holy Cross in Padua. Doon sa maliit niyang kwarto ay may isang armchair, crucifix, image ni Mama Mary, at isang malaking luhuran na luma na at dahil overuse na to. Overuse dahil for almost 40 years, for 8 hours to 16 hours a day, dito nangungumpisal yung maraming tao. So, hindi siya naka-quarantine, ha? He just stay on that room to minister the sacrament of confession. Grabe, di ba? Itong santo na to, sinasabi nito sa atin na habang nandyan ka sa bahay mo, take time to forgive dun sa mga taong nanakit sa'yo. Sana mapatawad mo na yung taong nanakit sa'yo. Next is si Venerable Nguyen Van Thuan. Hindi siya masyadong kilala. Naging archbishop siya ng Saigon, Vietnam. And he was an archbishop of Kims and Gigi Ban Trans Place. Parang hindi natin alam yan, di ba? But this venerable bishop, very much renowned by his fellow Vietnamese. Why? Because he was imprisoned for 13 years. 13 years sa re-education camp and 9 years solitary confinement nung sinakop ng North Vietnamese government ang Saigon. So habang nakakulong to, si Venerable, he used his time to make reflection, delivered it to his people, and eventually this reflection were compiled into a single book. Title nito is The Road of Hope. At meron din siya mga prayers na kinompile ng mga panahon na yun at tinawag tong The Prayer of Hope. We made Venerable last in our list dahil magandang matularan natin ang pagbibigay pag-asa niya habang siya ay nakakulong. Dahil ang mundong to ay kailangan ng pag-asa ngayon. Together with Ben Van Thuan and all the saints na makapagdala tayo ng message of hope ngayong quarantine period na to. Starting with our friends and with our families in our own simplest way. Alam ko na hindi madali, ang mahirap tong na-experience natin ngayon. Pero itong mga binanggit ko, mga saint kanina, magsilbi sana tong aral sa atin. Na-experience nila na quarantine, di ba? Hindi man yung literal na quarantine, pero ito yung naging blessing sa buhay nila. Di ba? Dito nila na-discover yung purpose nila. Kasi nagkaroon sila ng mas maraming time sa sarili nila, magdasal, at magkaroon ng connection sa Diyos. At ito yung tinuturo sa atin ng quarantine na to, ay yung mas magkaroon ka ng mas maraming time. Diba? Kung dati sobrang mong busy, na hindi mo nakakausap si Lord, ngayon, this is the perfect time to talk with God and to deepen your relationship with Jesus. Amen. Hi! Thank you for watching. Na-bless ka ba sa vlog kong to? So, kung na-bless ka, please like, share, and mag-comment ka sa baba ng video na to. And you may also subscribe on my YouTube channel and click the bell button para lagi ka updated sa mga new content na gagawin ko. At paki-like ang aking page, Brother Adrian Milag. At para sa mga libreng ebook and training na galing sa akin, punta ka lang sa website ko sa www.adrianmilag.net. It's been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.